Ma'am, Oh, magpapaalam lang po kaming lumabas. bakit? Parating na magtuturo sa inyo ah. Ma'am, iglesia po kasi kaming lima eh. Ano naman ngayon ba iglesia kayo? Ma'am, iba po kasi ang tinuturo ng religion class po dito sa school. Kaysa po sa itinuturo ng Biblia. Hindi. Pare-pareho lang lahat ng relihiyon. Pare-pareho lang yan sa Diyos. Hindi po pare-pareha sa mga reliyon. Oo, ma'am. Tama po yun. Quiet! Aba, marunong pa kayo sa akin. Ako ang teacher ninyo ah. Opo, ma'am. Nasa Biblia po na meron pong tunay at hindi po tunay na relihiyon. At sabi din po sa Biblia, isa lang po ang tunay na relihiyon. At ang iba po ay hindi tunay. Kaya hindi rin po sila pinapakinggan ng Diyos. At sabi din po sa Biblia, kung sino po ay wala sa totoong reliyon, ay hindi po maliligtas sa araw ng paghukom. Hindi! Pare-pareho lang lahat ng relihiyon. Walang lalabas sa inyo, dito lang kayo. Naiintindihan niyo ba ako? Sorry po, ma'am. Hindi po namin kayo masusunod. Sana po maintindihan niyo kami. Aba! At lalabas pa rin talaga? Hoy! Bumalik kayo dito! Sorry po. Sinabi na bumalik kayo dito eh! Hindi talaga kayo marunong makinig! Sorry po, ma'am. Sorry po, ma'am. Pinahiya ako ng mga iglesyang yun. Babalikan ko sila. Makikita ng mga batang yan. Pinahiya nila ako. Lagi ko silang bibigyan ng surprise quizzes at recitation. Tingnan ko lang kung hindi sila makakuha ng mababang marka. Okay, class. Keep your things. Get one and pass. Bilugan niyo yung mga tamang sagot, ah. Ma'am, di man po kayo nagsabi na magpapa-exam po kayo ngayon. Ah, basta. Ako ang teacher. Ako ang masusunod. Hindi kayo. No talking, no cheating. Eyes on your paper. May mahuli lang ako sa'yo ng ngopya, ha? Silang 5? Mataas ang score? At highest pa yung isa? Wrong! Manuel!
What living organism get their energy directly from the sun through the process of photosynthesis? Plants po, ma'am. Jenna, stand up. And these are called what? They are called the producers po. Uruel, what are phytoplanktons? Phytoplanktons are microscopic marine plants, ma'am. Chris, phytoplanktons are also known as what? Known as microalgae po, ma'am. Not done yet. Jonathan, give me the 10 parts of the plant cell. Phyla... Okay, class. Isubmit nyo dito sa table ko mga workbooks ninyo nang ma-check ko na at makita ko na rin kung sinong hindi gumagawa ng assignments. Isa lang po ang tunay na relihiyon at ang iba po ay hindi tunay. Kaya hindi rin po sila pinapakinggan ng Diyos. Bakit kaya ganun sila mga tuwiran? At sabi din po sa Biblia, kung sino po ay wala sa totoong relihiyon, ay hindi rin po maliligtas sa araw ng paghukom. Ang pabata pa'y... ang tibay na ng paninindigan nila. Ano kayang tinuturo sa kanila sa iglesia? Hindi kaya totoo na binibrainwash ang mga bata sa iglesia ni Kristo? Sige na. Ikaw na nga lang. Baka si magalit si Ma'am. Ikaw na. Sige na. Ano yun? Ma'am, busy po ba kayo mamayang gabi? Hindi. Bakit? Pwede po ba namin kayong imbitahan? Imbitahan. Ano yan? Party? Hindi po. Pamamahayag po ng mga salita ng Diyos. Saan? Sa iglesia. Opo. Kung wala po kayong gagawin mamayang alas 7, punta po kayo sa aming kapilya. Diyan lang po yun, ma'am. Sa malapit sa palengke po. Okay, sige. Punta ako. Thank you po, Maraming ma'am. salamat, ma'am. Salamat po, ma'am. Pagkakataon ko nang makakita ng butas sa aral ng iglesia. Namumukha ko sa mga batang yan na mali ang sinasabi nila.
ang paniniwala ng maraming mga tao na ang lahat ng mga relihiyon ay pare-parehong sa Diyos. Ano po ang katunayan? Hindi po tayo ang sasagot. Biblia po ang sasagot. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Colosas 1:18. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Iisa lamang po talaga ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Walang iba kundi ang iglesia na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakarami pong mga iglesia na nakatayo ngayon. Pero alin ang tunay na iglesyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Ano po ang pangalan ng iglesyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Hindi po kami uli ang sasagot. Biblia po, ganito po ang sinasabi po sa atin. Dito po sa Roma 16:16, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ano po ang pangalan ng iglesia na katawan ng ating Panginoong Jesucristo? Iglesia ni Kristo. Kaya mga mahal naming mga kaibigan, sa loob ng iglesia ni Kristo, dapat isagawa ng tao ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos upang siya ay ariing karapat-dapat ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po natin pahalagahan ang iglesia sapagkat dito po magagawa ng tao ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ng iglesia ni Kristo, dito makakamit ng tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya nananawagan po kami sa inyo, mga mahal naming mga kaibigan, magbalik loob po tayo sa ating Panginoong Diyos. Iwanan na po natin ang maling paniniwala. Iwanan na po natin ang maling reliyon. Magsama-sama po tayo sa tunay na reliyon, sa tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang babala ng ating Panginoong Diyos kung ang tao ay hindi papasok sa iglesia ni Kristo at siya'y mababalaging nasa labas ng iglesia ni Kristo? Hindi po kami ang magsasabi. Hayaan po nating Biblia pong muli ang sumagot. Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa unang Korinto 5:13. Ganito po ang ating mababasa. Datapwat sa nangasa labas ay Diyos ang humahatol. Class, write your name on your paper. Anong laro mo? Teacher-teacheran po. Anong titiyar-tityaran? Kunwari po, teacher ako. Kain muna tayo. Bakit naman yun ang gusto mong laro, anak? Gusto ko po kasing maging teacher eh. Ako po ang magtuturo sa mga bata. Ano namang ituturo mo? Kabutihang asal po, para maging mabait silang mga bata. Ang mga teacher ang gumagabay sa mga bata para magkaroon sila ng magandang kapalaran. Mahal. Mahal. Uy. Parang nakakaisang subo ka pa lang ah. Problema? Wala. May naalala lang ako. Sige, kain ka na. Wala naman pala. Pero sigurado ka ha? Sigurado ako. Ano tayo? Kasakit ka pa niyan. Dapat pa ba akong maging guro? Kung ang mga batang gusto kong bigyan ng mabuting kapalaran at kinabukasan ay mapupunta lang din pala sa kapahamakan?
ng tamang gabay. Kaya pala, ganun katapang mga tuwina ng mga batang ito. Dahil, kung ang pagbabatayan ay ang sinasabi sa Biblia, tama ang katuwinan ng mga batang to. Tama ang kanilang paninindiganan. Hindi sila na-brainwash ng iglesia. Hindi natutunan nila ang tama. Itinuro sa kanila ang tama. Bakit hindi ito tinuturo sa simbahan? Bakit hindi ko natutunan ng mga bagay na ito dati? Sa dami ng natutunan kong karunungan, hindi ko alam ang mga ito. Mabuti pa mga batang ito. Alam na nila ang turo sa Biblia. Bata pa sila, pero matibay na ang kanilang pundasyon. Dahil tama ang naging paggabay sa kanila ng iglesia. Salita ng Diyos ang iginabay sa kanila. Oh. Mahal. Teka, bakit ka umiiyak? Anong problema? Hindi maalis sa isip ko yung mga narinig ko. Sa mga bata, sa ministro.
Teka. Ano bang narinig mo? Hindi pala tayo pinakikinggan ng Diyos dahil wala tayo sa tunay na iglesia. At kung mamamatay pala tayo, hindi rin pala tayo ligtas. Mapupunta lang din pala tayo sa impyerno, mahal. Yan kung pinagsasabi mo. Kung basta-basta naniniwala sa mga ganyang bagay, narinig mo lang sa ministro. Anong hindi ako maniniwala? Sa Biblia nila binabasa lahat ng sagot. Kaya nga, suriin mo muna kung iyon nga yung sinasabi ng Biblia. Baka nadala ka lang sa paliwanag ng ministro. Ikaw naman Hindi ganun yung naramdaman ko nung nakikinig ako. Parang mga salita ng Diyos na nangungusap sa akin, hindi yung ministro. Naramdaman ko yung kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Hindi ko lang naramdaman yun, mahal. Ako nagpapaalala lamang sa'yo. Kasi mapahamak ka rin sa ginagawa mo. Nakita ko kung paano manindigan ng mga estudyante ko. Hindi na ako nagtataka kung bakit ganun na lang nila ipagtanggol ang relihiyon nila. Nasa katwiran sila, mahal. Basta mahal. Suriin mong mabuti. Ha? Teacher ka. May tiwala ako sa'yo na masigit mong alam kung alin ang tama. Ha? Mga kapatid, sampalatayanan po ninyo ang itinuturo ng banal na kasulatan. Tayo po ang mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Ang Iglesia ni Kristo ang kinikilala ng ating Panginoong Diyos na kanyang bayan. Tayo po ang kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak. Mga kapatid, dumating man sa atin ang matitinding pagsubok, dumating man sa atin ang mga pag-uusig, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Umasa po tayo sa pangako ng ating Panginoon na siyang laging tutulong sa atin. Maaring iwanan man po tayo ng tao o nung kung sino mang mahal natin sa buhay nang dahil sa paninindigan natin sa ating pagka-Iglesia ni Cristo, subalit hindi po tayo mapabayaan ng Diyos. Tapat ang pangako ng ating Panginoon. Tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Kukupkupin tayo ng ating Panginoong Diyos sapagkat tunay tayong minamahal ng ating Panginoon. Nagliwanag, mata ng puso'y nabuksan. Natawagin mo ako, Ama, sa kawan. Sa Iglesia ni Cristo na may kaligtasan. Itinuro mo ang landas ng buhay na dapat kong lakaran. Ay, kung sinasabi mo kanina sa labas, liwanagin mo nga. Ibukwento ko sa'yo tungkol kay Josepina. Hoy, tigilan niya. Andiyan si Josepina, baka marinig kayo. O, yan si Josepina. Balita nga dito sa buong school na malaki pala ang problema niya. Wala naman, ano bang problema yung liwanagin mo nga? Di ko maintindihan sinasabi. Naniwala ba naman sa sinasabi ng mga estudyante niyang iglesia? Teacher siya. Talaga, Ikaw ang maniwala yung tawan ng problema doon. Kaya lang, teacher nga siya. Mas na-influensyahan pa siya ng mga estudyante niya, ganun ba? Tama ka, yun nga. Hindi ba naman talagang Kaya siya. Oo. Ikaw talaga. Sinabi tigilan nila yun. Narinig ko mga pinag-usapan ninyo. Mga teachers nga tayo. Pero, hindi naman lahat ng alam natin tama. Subukan nyo kayang magsuri. Ma'am, Yes? pinapatawag po kayo ng principal. Okay, thank you.
Alam mo ba na ikaw ay usap-usapan na sa buong eskwelahan? Keso ikaw ay sunod-sunuran sa mga estudyante mo, kinakaya-kaya ka lang ng mga bata. Eh, hindi naman yata maganda yun, Josefina. Ma'am, wala pong katotohanan ng mga yun. Tandaan mo, labag sa kondukta nating mga teacher na imbes na tayo magturo ng tama sa mga bata, tayo pa ang maakit sa mali. Matalino ka eh. Ha? Inaasahan ka ng buong eskwelahan. Nakikita ko balang araw magiging principal ka rin. Eh baka dahil dyan sa ginagawa mo, ngayon pa lang, maapektuhan na yung pagiging teacher mo. Ma'am, mahal na mahal ko po ang propesyon ko. Mahal na mahal. Pero, ma'am, wala po akong nakikitang mali sa pakikinig ko po sa Iglesia ni Cristo. Ma'am, salita po ng Diyos ang tinanggap ko doon. Hindi naman po yung mga pinagsasabilan ng mga estudyante ko eh. Totoo po. Totoo pong sila ang nagbukas sa akin ng tungkol sa Iglesia ni Cristo. Humanga po ako sa kanilang paninindigan para ipagtanggol ang pananampalataya nila. Dahil tama po sila. May katuwiran po sila, ma'am. Yun po yung nagtulak sa akin para magsuri. Ma'am, karapatan ko rin naman po na pumili ng relihiyong tunay na sa Diyos. Yung relihiyon po na makapagliligtas sa akin at sa aking pamilya pagdating ng araw ng paghuhukom. Ma'am, handa po ako mawala ang lahat para lang po sa paglilingkod ko sa Diyos. Kasangkapan po ba po para turuan ng mali ang mga bata? Kala ko po kasi natuturuan ko na sila ng tama eh. Hindi po pala. Sa ikapabahan po pala nila. Bigyan niyo po sana ako ng pagkakataon. Pagkakataon na ang magawa ko po ay ang tama. Na ang maituro ko po sa mga bata ang tama. Ang tamang gabay sa ikapagtatamo ng mabuting kapalaran. Mami, bakit ka po umiiyak? Wala. Dahil
Mahal na mahal ko kayo. Gagawin ko ang tama. Payakap naman si nanay, oh. Okay, class dismissed. Goodbye, class. Ay, nga pala, Ruel, Manuel, Jonathan, Jenna, Chris, magpayo mo muna kayo sandali. Halika kayo dito. Bakit po, ma'am? Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Para saan po, ma'am? Ako ang teacher ninyo. Kayo ang mga estudyante ko. Pero, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makikita ang tama. Nabautismuhan na ako. Maraming salamat, ha. Yakap nga. Ruel. Thank you po, ma'am. Salamat. Maraming salamat, ha. Walang anuman po, ma'am. Ruel? Ruel! Pamilya mo? Opo. Naku, napakaganda naman ng asawa mo. At ang cute ng anak mo.